So yun, hello, kamusta ka? Ikaw na nanonood, kamusta ka? Okay, ang gagawin ko, ba't ka parang sikip sa liig ang aking t-shirt? Yan. So today's video, I'm gonna share my experience as DILG contact tracer and ano ba yung nangyari sa akin sa quarantine. Okay, so start na tayo. Nag-work ako as contact tracer last 2020, siguro a month after ng graduation ko sa Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Sa aking alma mater, mahal na mahal ko kayo and thank you so much for everything. Mwah. Okay, DILG. Uy, minada ang ice cream. Gusto kong ice cream. Ang init na kasi ngayon. Tag-araw na sa Pinas, mga smile lumalabas. Wait, salo sa tono. So yun, nakita ko yung post ng DILG. Kailangan daw nila ng 10,000 contract tracer nationwide. And priority nila before or noon ay psychology graduate and criminology. Yung merong investigation skills. And then, that time, parang ang daming takot sa pandemic. Grabe, ang daming takot. So, dumating yung point na parang ang unti lang nang nagpapasa ng application, ng mga yung mga PDS, ganyan, ang unti lang. So, inopen na nila sa lahat ng course, sa lahat ng profession. So, nag-try lang naman ako, nagbaka sakali lang ako. Ang natatandaan ko, kasama ko noon sa pag-a-apply nag-apply din pala si Bestil, yan, Gunday, shout out. And si Charissa Ann Manhares, yan, yun yung mga natatandaan ko, kasabay ko nung nag-apply. And then, fortunately, natawag, umattend, nag-compile dun sa mga requirements na hiningi ni DILG, nag-orientation, and yun, kumbaga, ang dami kong natutunan nung naging DILG contract tracer ako, and it's very, very, ang tawag dito, sabi huwag mag-i-English at bulok sa English, de joke lang. Ang dami kong realization and ang dami ko ring natutunan nung nagtatrabaho ako sa DILG. So, eto na nga. Okay na yung orientation namin sa Kapitolyo. Yan, dun sa may Dream Zone. Kumbaga, ilang batch din yung orientation na yun eh. And then after that, if taga Batangas City ka, parang inassign ka, syempre sa Batangas City, sa City Health Office. Yan, sa City Health Office, dyan sa City Hall, malapit sa Mabini Plaza. And then, dun kami na-deploy, assign talaga kami sa loob ng office, sa City Health Office, and natatandaan ko ay si Ma'am Cel. Yan, si Ma'am Cel. And then, marami akong mga medtech, si Sir Gian. Yan, mga medtech, as mga nurse. Ang Dr. Baryon pa ata nun. Oo, ang Dr. Baryon. And yun, parang yung first contract namin, meron kaming groupings na kung saan ina-assign kami sa barangay ng Batangas City. Parang napuntahan ko yung mga parteng Ilihan, Simlong, Wawa, Malitam, Kuta. Yon, as a group, kumbaga parang doon kami ina-assign. Then nung nasa barangay na kami, syempre yung task namin as contract tracer, ginagawa naman namin. Parang ang sarap lang sa feeling na isa ka sa nakakatulong sa mga taong nagka-quarantine before, isa ka sa nag-a-ask about dun sa kanilang health status, isa ka dun sa, yung parang daily monitoring talaga yung ginagawa namin. We ask yung temperature, ano ba yung mga symptoms na nararamdaman nila, ano ba yung mga needs na kailangan nila, na pwedeng ibigay ng barangay, pwedeng ibigay ng health worker. And then that's the first contract. And sa pagkakatanda ko, yung second contract, parang nabawasan kami. Yan, yung estimate lang siguro more or less 200 contract tracer, parang nabawasan siya. And then yung na-rehard, parang inassign na talaga sa barangay. Parang stay in ka na dun sa barangay. And ako, inassign ako sa Kumintang Ilaya. Yan, yung naging home ko din, naging family ko din yung mga health worker doon. Sina Tita
Zoila, sina Ate Joy, basta ang dami nila. Sina Ma'am Susan Blanco, si dating Pangulong De Castro, si Pangula ngayon na ang pangalan? Sorry po. Basta ang dami nyo, yan. Wait, aalalahanin ko yung name. Yun. Basta ang dami nila mga konsihal doon na nakasama talaga namin sa pag-work ko as contact tracer. Ang saya, ang sarap sa feeling na makatulong talaga. Although, medyo mahirap yung work and risky talaga kasi nga, pandemic noon, ang hirap kumilos. Pero sa tulong talaga ng mga barangay tanod, yung mga utilities sa barangay, even the councilors, the chairman, the health worker, lahat, kahit yung mga teachers, sama-sama talaga at tulong-tulong para malesen yung case ng COVID positive sa kanilang barangay. And yun, ang dami kong realization that time. Tapos, ano pa? Yun, nag-positive ako. Nag-positive ako. Parang ako ata yung masayang nag-positive. Kasi, hindi naman masaya. Nung una, syempre natakot. Okay? Pero mas nangibabaw talaga yung happiness. Kasi ganito yung story. Syempre, kami as contact tracer, parang alam na namin yung mga flow, alam na namin kung ano yung mga mangyayari, ano yung dapat gawin, ano yung mga protocol na kailangang sundin. Siyempre, as contact tracer, if meron kang advice na kailangan mong mag-antigen or swab, gagawin mo at susunod ka rin. And then yun nga, parang nag-positive, parang ano nga yung symptoms na naramdaman ko nun? Parang Makati yung lalamunan. So yun, nag-positive, then nagkaroon pa ng repeat antigen, positive talaga, wala tayong magagawa, kailangan nating mag-quarantine. And yung first quarantine ko, dyan lang sa bayan, bawal i-mention yung quarantine facilities, pero isa siyang hotel or motel yun. And comfortable talaga yung room na dinalhan namin. Tapos, naging masaya ako kasi parang it's break for me. Parang it's time to rest then for almost 14 days. Yan, nakapagpahinga ako. Biruin mo naman, isa-serve yung food 3 times a day with fruits pa. Tas ang dami pang mga family and friends na magpapadala sa'yo ng food dun sa room. Tas aircon pa, solo mo yung CR, komportable ka dun sa kama. Yan. Tas naalala ko, parang nung lumindol, grabe ramdam ko yung lindol dun sa 3rd floor. Gabi nun, ugang-uga talaga yung kama. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero tumawag naman sa amin yung mga nurse na nasa baba. And kinamusta naman kami, parang don't panic daw. Pero ako parang natakot ako nun kasi gusto ko nang bumaba kasi nakakatakot naman talaga. And kung hindi mo talaga paglalabanan yung lungkot dun sa loob, parang dun talaga papasok yung mga anxiety reaction. Pero ako, sinamahan ko ng dasal and I make myself busy. Yan. Dala ko yung reviewer ko, nag-aaral ako, nag-test drills ako, then nanonood ako ng mga series. Yan, hanggang sa nakapanood na ako ng mga BL, yung mga Korean drama. Napanood ko na rin yung, Descendant of the Sun. Basta, dami ko napanood. Tapos, yun, parang araw-araw nasanay na ako. Parang 2 beses ako naliligo, umaga at saka bago matulog. And then, lagi akong tumatambay malapit sa bintana. Doon ko talaga din natutunan yung inom talaga ng coffee. Parang naging coffee lover ako that time. And yun, ang sarap sa feeling na maraming tao yung nagpe-pray for your fast recovery, yung mga tao nakaalala sa'yo na nagpapadala ng mga foods, medicines, vitamins, even salabat, ganyan. So, thankful ako. And thankful din ako dun sa mga nakatrabaho ko sa DILG na naging kaibigan ko hanggang ngayon. Napaka-solid talaga ng friendship. Lalo yung mga ka-group ko sa group 4, sina Bianca, yan, nakalimutan. Meron talaga akong short-term memory. Ang dali ko talaga makalimot. Pero tanda ko yung mga mukha nila. Si Bianca, si Jello, sabing magre-ready ng
ng notes para walang nakakalimutan. Pero shout out sa inyo talaga. And yun, dun sa mga sa City Health Office, then yung sa sunod na contract, inasign naman kami sa Provincial Health Office. Doon nadatnan ko sina Niza, sina Donard, sina Ella, si Ma'am She, ang bida. Tapos kasama ko doon si Ma'am Hani, si Tita Marites. Yan. Doon sa Provincial Health Office, parang na-absorb kami doon kasi kailangan ng manpower for the vaccination. Yan. So, baga na-discover na yung vaccination, kami na yung tumutulong sa vaccination site, sa Dream Zone. As encoder ako nun, yung tatandaan ko. And yun, hanggang sa paunti-unti nang nawawala yung pandemic, parang nawala na yung, na-dissolve na yung DILG contact tracer. So, yung naging work ko na sa PHI, administrative aid per job order. So yun, for the next, siguro gawa tayo rin ng content about sa PHO family. Yan. And malaki talaga yung naitulong din ng PHO family sa, not only for myself, but also for my family. So yeah, thank you so much sa pakikinig. Bye! Ingat po kayong lahat!